na naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Pinastos pa nila ako. Of detention and the basis of detention. And that's the smoking gun ng proceeds of the illegal. You are law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Kasi itong si Honorable Robin Padilla ng Senado sinabi ba't hindi daw tayo bumili ng mas malakas at malaking water cannon. Kaso sabi ni Commodore Tariela hindi naman ho iyon para doon. Para ho daw yun sa pagligtas ng mga tao. Ano po ang reaksyon niyo po doon? Ano po ang tinutukoy dun sa tanong, parang ang ibig sabihin ba ni Senator Robin Padilla ay bumili ng water cannon para ipangtapat doon sa Ano? parang nimika ka ng pension. Mhm. Sabi nga natin yung isang pagkakamali hindi mo dapat tugunan. Sundan Kasi pa ano ng yan, isa. mag-i-escalate yan. Ang ating ang panawagan, dapat magkaroon tayo ng diplomatiko sa pamamagitan ng diplomatiko at mapayapang paraan. Dapat sumunod tayo doon sa utos noong international na batas. So, sa kabilang banda, kung napakinggan natin si Commodore Tariela, mukhang ayaw niya ng magkaroon ng tension. Kung okay naman sa unang pandemic. Pero ang problema kasi naman, nakokontra yung kanyang salilang salita. Ang administrasyon ni Bongbong Marcos nakapivot sa US. Dating natin, mas matindi ito at ito yung dahilan kung bakit nagiging aggressive simula ng makialam yung US dito sa ating issue sa West Philippines. Mas tayo, hindi tayo dapat hayaan natin na makapanghimasok ang anumang mga interes sa mga bansa tulad ng China at saka ng US. Kasi alam naman natin na ang China at US ay parang yung imperialist country. Ginagamit lang nila yung maritime dispute ng Pilipinas sa China para bigyan katuwiran yung panghihimasok ng US at palabasin niya. Ang layunin din yan, sila yung makihabang sa ating at doon sa sa katunayan, dahil sa paghahanda nila doon sa mga gera, nagtulungan sila ng mga bilateral exercise, sinisira nila yung mga sa San Antonio, Zambales, yung mga nag-practice sila ng kanilang mga pandigma. Kaya kasama yung mga barko. Doon pa lang, nasisira na yung mga corals o mga bahay na isda doon sa ilalim na kung saan ang target nila para doon sa kanilang mga pag-iensayo doon sa bilateral exercise. Pinagbabawal yung dynamics, yung mga ganong mas matutinding pagpapasabog ay hindi pinagbabawal. At sa panahon na naglulusan sila ng mga bilateral exercises, pinatutupad nila yung no-time zone. Yung pagbabawal doon sa mga mahal. So, yun yung problema. Kaya, habang sinasabi na dapat ay wag gumamit ng water cannon, pero sa kabilang banda, sumusubo rin tayo sinusubo tayo din sa gera na tayo yung talo. Na dapat ang panawagan natin para i-meet yung ating panalo doon sa battle situation ng UNCLOS ang magitan ng diplomatiko at ng mapayapang paraan. Yung sinasabi ni Senator Robin Padilla, hindi tayo sang-ayon na kung ang layunin niya para din sa pagpapalaki ng water cannon ay makipag-awayan doon sa China ay hindi dapat gano'n. Mas dapat diplomatic And also, para at also ano po, anong tingin niyo naman po yung sinasabi din paliwanag din ni Commodore Tariela na humahanap lang ang China ng paraan para i-escalate ang tension
sa pamamaraan ng pananakit sa ating mga kapwa mangingisda para tayo mag-react at para magamit nila ito para lumaki ang issue sa West Philippine Sea. Tingin niyo po ba dapat Ang dami dun sa tanong dun sa China na ginagawa, hindi maiwasan talagang yung interest niya kasi doon sa ating, likas yaman ang dahilan kung bakit nila yung ginagawa. Gusto nilang ipakita na malakas sila, kanila, hindi sila kaya. Kung sa pag-escalate, eh, matik na yun, eh. Oo, pero yun nga, yun ang punto natin ay may gulang din kasi sa batas sa ano, yung tinatawag na gray zone ba yun? Na yung technicality sa gray zone, may mga o gray zone?